Mga mainit na balita ngayong tanghali. Ilang bayan sa Camarines Sur na naapektuhan ng bagyo Nina lubog pa rin sa baha. State of calamity idineklara na sa tatlong lalawigan ng Bicol. Malaking bahagi ng Albay at Catanduanes wala pa rin supply ng kuryente dahil sa nasirang power transmission lines. Task Force ng Department of Energy idideploy na sa mga apektadong lugar para simulan ang repair. Pangulong Duterte, pangungunahan ng relief operations sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Nina. Publiko, hinimok na tumulong sa repacking ng relief goods para sa mga biktima. Search and rescue operations sa 18 nawawalang crew ng lumubog na MV Starlight sa Batangas ipinagpatuloy ngayong araw. Presyo ng paputok sa Bukawi, Bulacan tumaas na ilang araw bago ang bagong taon. At Members Church of God International Singapore Chapter nagsagawa ng blood donation drive at tuwang ang Singapore Red Cross. Magandang tanghali. Lubog pa rin sa tubig baha ang ilang lugar sa Camarines Sur dahil sa bagyong Nina. Kabilang dito ang malaking bahagi ng Iriga City proper at Milaor at Panfil Highway sa Nabua, Camsur. Mahaba pa rin ang pila ng mga sasakyan sa mga kalsada dahil sa mga natumbang punong kahoy dahil sa hagupit ng bagyo. Kaagad na nagsagawa ng clearing operation sa mga naapektuhang mga bayan ng bagyo. Nagsimula na rin maglinis at ayusin ng mga residente ang kanilang mga tahanan at bakuran. Kahapon pa isinilalim sa state of calamity ang Camarines Sur, Albay at Catanduanes na matinding naapektuhan ng bagyong Nina. Sa ngayon, wala pa ring supply ng kuryente sa tatlong probinsya at ilang pang lugar sa Camarines Norte dahil sa mga nabuwal na poste. Tiniyak naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mamadaliin ito ang pagsasayos sa mga nasirang poste para maibalik kaagad ang kuryente. Samantala, umaabot sa 3.5 billion pesos ang tinatayang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 5, grabing napinsala ng bagyo ang mga palayan na umaabot sa 2.3 billion pesos ang halaga ng mga nasirang pananim. Sumunod ang maisan at iba pang high-value crops. Sa kabuuan, umaabot sa 60,000 magsasaka ang nasira ang kanilang mga pananim. Patuloy pa rin ang sinasagawang assessment ng Office of the Civil Defense sa lawak ng pinsalang idinulot ng bagyo Nina sa Bicol Region. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang relief operations mamayang hapon sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Nina. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Mamamahagi si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga relief goods mamayang hapon sa mga lugar na pinaka-naapektuhan ng nagdaang bagyo. Magtutungo ito sa provincial capital ng Verac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur kung saan unang tumama ang mata ng bagyong Nina. Kulang nasa 5,000 pamilya ang apektado sa dalawang probinsya batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Una nang nakapagpreposesyon ng nasa 8 milyong pisong halaga ng relief goods ang DSWD sa 25 local government units sa Bicol Region. Samantala, nanawagan naman ang Department of Social Welfare and Development ng mga karagdagang volunteers para maghanda ng nasa 50,000 relief boxes kada araw para sa mga biktima ng bagyong Nina. Maaaring tumawag sa telephone number 511-1259. Ang warehouse naman ng DSWD ay nasa Chapel Road, Pasay City. Floor? Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Nagatas na si Department of Energy Secretary Alfonso Cuse para sa agarang pagsasayos ng nasirang power transmission lines na nawasak ng bagyong Nina. Kahapon pa ay nag-deploy na ang DOE ng task force na magsasagawa o nagsagawa na ng air at ground survey sa mga lugar na napinsala ng bagyo ang mga power supply. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin supply ng kuryente sa Catanduanes, malaking bahagi ng Albay, Camarines Sur at Southern Tagalog na nasapol ng bagyo. Tuloy naman ngayong araw ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa 18 nawawalang crew ng lumubog na cargo passenger ship sa Batangas kahapon.
Mula sa Batangas Port, may report si Vincent Octavio live. Vincent. Yes, lakay balik operasyon ngayong araw ang PCG para hanapin ang 18 nawawalang punang lumubog na MV Starlight sa Batangas sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Nina kahapon. Ayon sa PCG, Southern Tagalog District Commander Julio Cesar Victor Martin Lim, 4 na barko na ang pinadala nila sa Barangay Corona, Tingloy upang tumulong sa search and rescue operation. Anila hindi sila titigil hanggat hindi dinideclare ng mga namumuno na ihinto ang operasyon. Bandang alas 7 kagabi nang dumating sa pantalan ng Batangas ang 14 na nakaligtas na crew ng lumubog na barko. Agad na dinala ito sa Camillus Hospital upang isailalim sa kinakailangang atensyong medikal. Kasama rin dinala sa pantalan ang na-recover na labi ng nasawi sa insidente na kinilalang si Laika Banaynal na isa sa mga crew ng barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, batay sa kwento ng mga nakaligtas, bandang alas 10 ng umaga sa kasagsagan ng bagyong Nina nang hampasin ng malalaking alon ang sinasakyan nilang cargo passenger ship kung kaya minabuti nilang tumalon sa barko. Sa ngayon ay nagpapatuloy na ang investigasyon ng PCG sa sanhi ng paglubog ng barko. At yan muna ang latest live mula dito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Vincent Octavio. Nagulat mula sa Batangas Port. Maaari nang makabiyahe ngayong araw ang mga na-stranded na pasahero ng aeroplano sa NAIA dahil sa bagyong Nina. Yan pa man pinapayuhan ng MIAA ang mga pasahero na i-check muna ang kanilang flight schedule bago magtungo ng airport. Narito ang report ni Maki Libradilla. Balik normal na ang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport matapos maantala ang mahigit 300 flights kahapon dahil sa masamang panahon. Hanggang ngayon ay puno pa rin ang mga pasahero sa loob at labas ng Terminal 3. Ang karamihan sa mga ito naapektuhan ng mga nakansilang biyahe kahapon. Ayon sa Manila International Airport Authority, wala nang mga cancelled flights ngayong araw, ngunit marami pa rin ang mga delayed na biyahe. Gaya ng ilang biyahe ng Philippine Airlines mula dito sa Maynila patungong Katarman, Busuanga, Singapore and vice versa. Nagtatrabaho sa Norwegian Embassy si Alicia, isa siya sa libu-libong na stranded na pasahero. Ang kanyang ticket, imbis na alas 5 ng umaga mamaya, nailipat ito ng alas 3 ng hapon. Si Arlene naman, uuwi sana sa Zamboanga upang dumalo sa libing ng ama. Alas 10 ng umaga dapat kahapon ang kanyang flight, subalit nailipat ito ng alas 5 ng umaga sa December 29 pa. Sabi ko na wala na akong magawa kapag walang talaga flight. Sabi ko nga sa pinsan ko, bakit yan sila ganyan? Kailangan ako sa tatay ko. So hintayin nyo po hanggang 29 dito kayo? Po, maghintay na lang po. Ganyan na lang. Tiniyak naman ng mga airline company na magbibigay sila ng libreng rebooking sa mga pasaherong naapektuhan ng aberya o di kaya naman ay full refund. Mabigyan ng suporta, gaya ng mga pagkain at saka nagbabayad naman ng tax tayo eh. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Di ba? So walang silbi lang pala yun, yung pag mga bayad natin ng tax, tapos yung ticket ang mahal, buti kung mura lang. Dapat lang bigyan talaga ng pansin yan sa gobyerno natin. Paalala naman ng MIA sa mga pasahero, before coming to the airport, to check the websites of the airlines or call the airlines or call their travel agency. They may call us also to be guided that if the flights are coming or not. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, NAIA. At samantala pinayagan na ng Philippine Coast Guard na bumiyahe ang mga barko sa Sorsogon at Masbate. Inalis na ng Pag-asa ang tropical storm warning signal sa buong Bicol region. Ayon sa PCG, umabot sa 475 rolling cargos at nasa 3,000 pasahero ang na-stranded sa mga pantalan ng Bulan, Pilar at Matnog, Sorsogon dahil sa bagyo. Marami pa rin ang mga pasahero sa Araneta Bus Terminal na uuwi sa kanilang mga probinsya upang doon ay magbagong taon. Mula sa Cubao, Quezon City, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Lakay, may ilan pa rin sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay stranded pa rin dito sa Araneta Bus Terminal matapos nga yung pagkansela ng ilang mga biyahe kahapon dahil nga sa pananalasa ng Bagyo Nina.
Kung makikita natin dito sa area na ito ng terminal, dito mismo sa bilihan ng ticket, ay marami pa rin yung mga taong nakapila at dagsa pa rin yung mga tao sa labas na nag-aabang ng mga darating na bus. Ayon sa mga nakausap natin dito, bagamat maganda pa yung panahon ngayong araw, madalang itong pagdating ng mga bus, particular na itong mga patungong Visayas Region at Bicol. Kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan rito, bagamat mainit at siksikan, ay nagtitiis pa rin na nakapila at nakaabang para sa pagdating ng kanilang mga sasakyang bus. May mga nakausap naman tayo dito na mga pasahero na nag-anticipate na ng dagsa ng tao sa terminal, kaya naman maaga pa lang ay nagpabook na sila. Ang Raymond Transportation na biyaheng Gubat, Sorsogon, Legazpi, Tabaco at Lagonoy ay fully booked na mula pa noong December 20 hanggang 30. At ilan din sa mga bus company na nandito ay halos fully booked na rin ang iba. At yung ibang mga mga bus company naman dito, sinabi nga nila na nagdagdag na rin sila ng mga karagdagang bus para matugunan itong dagsa ng mga tao, karagdagan yung mga na-stranded kahapon at yung mga papunta pa lang dito sa bus terminal na uuwi sa kanilang mga probinsya. Patuloy naman din na naka-alerto itong hanin ng Philippine National Police dito sa paligid ng Araneta Bus Terminal para matiyak ang seguridad ng ating mga kababayan at matiyak na ligtas ang magiging biyahe ng ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya. Yan muna ang ating update mula dito sa Cubao. Balik tayo dyan, Lakay. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nag-uulat mula sa Cubao, Quezon City. Susunod, presyo na mga paputok sa Bukawi, Bulacan tumaas na. Ban sa weekday sales sa mga mall, pansamantalang inalis ng MMDA hanggang Biyernes. At Philippine National Police nasa 70% na ng target nito sa kampanya kontra illegal na droga. Ilang araw bago ang pagpapalit ng taon, nagtaas na ng presyo ng mga paputok ang ilang tindahan sa Bukawi, Bulacan. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres live. Yes, Nestor. Yes, Gor, magandang tanghali. Nagsisimula ng dumagsa ang mga mamimili ng putok dito sa Bukawi, Bulacan ilang araw bago ang pagpapalit ng taon. Ayon sa ilang mga nagtitinda ng paputok, simula pa kagabi ay ramdam na nila ang pagdami ng mga mamimili. Karamihan sa mga ito ay galing sa Metro Manila at pauwi sa kanilang probinsya. Dahil sa maganda na ang panahon, inaasahan na rin na dadagsa pa ang maraming mamimili mamayang gabi hanggang bago mag-31 ng Disyembre. Samantala, nagtaas na rin ang presyo ang ilang paputok dito sa Bukawi. Ang isang bundle ng sweeties na 100 pieces, dating 300, ngayon ay 350 pesos na. Ang sawa na 1,000 round, dating 300 pesos, ngayon ay 350 pesos. Ang 2,000 round, kung saan dati ay 600 pesos, ngayon ay 700 pesos na. Ang 3,000 round naman, ito ay dating 900, ngayon ay 1,050. Ang mga losses na Victory at 5 colors, dating 25 pesos, ngayon ay 35 pesos. Ayon sa mga nagtitinda ng paputok, ang pagtaas ng presyo ay dahil sa kakulangan ng produksyon nito. Kasunod na rin ang ipinutupad na work stoppage ng DOLE dahil sa ilang insidente ng pagsabog sa ilang pagawaan ng paputok sa Bulacan. Samantala, dahil sa pagdagsa ng mga mamimili, nakararanas na rin ng pagsikip ng daloy ng trapiko dito sa Bukawi, Bulacan. At yan ang ating latest live, Lore. Nestor Torres nag-ulat mula sa Bulacan. Pansamantalang inalis ng MMDA ang ban sa weekly sales sa mga shopping malls simula sa pakahapon. Ayon kay MMDA Chief Tomas Tim Orbos, tatagal ito hanggang Biyernes. Sinabi ni Orbos na layon ng lifting ng ban sa weekday sales na mabawi na ang mga malls ang nalugi sa kanila. Itong nakalipas na buwan, ipinatupad ng MMDA ang weekday sales para maibsan na matinding trapiko dahil sa holiday season. Samantala, sinabi ni Orbos na umiiral pa rin ang time restriction sa delivery ng mga perishable goods mula sa alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. 27 bagong elevators na ang natapos na i-install sa Metro Rail Transit o MRT Line 3.
Ayon sa Department of Transportation o DOTR, pagiging fully operational na mga ito sa January 2017. Inaasahan namang matatapos ang repair sa mga escalator sa Pebrero ng susunod na taon. At hindi pa mapatutupad sa unang bahagi ng 2017 ang hiling na rate hike ng Maynilad at Manila Water. Ito ay dahil sa hindi pa aprobado ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang hiling ng dalawang kumpanya na magtaas sa sigil sa tubig. Una na ang hiniling ng Maynilad ang 70 centavos increase sa sigil kada cubic meter habang 37 centavos naman ang sa Manila Water dahil sa inflation at paghina ng piso kontra dolyar. Nasa 70% na ang Philippine National Police o PNP sa target nito sa kampanya laban sa illegal na droga sa buong bansa. Wala sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa Ilacay. Pinagmalaki nga ng pambansang pulisya na naabot na ng Philippine National Police ang mahigit 70% na target na 1.8 million sa kampanya laban sa illegal na droga. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, tagumpay sila sa kanilang kampanya sa loob ng 6 na buwan. Aniya, nasa 1.3 million na ang na-account nilang individual na sangkot sa ipinagbabawal na gamot simula July 1 hanggang December 22 o sa loob lamang ng 6 na buwan. Nasa 1,049,000 ang mga sumuko sa Oplan Tukhang. 45,041 ang arrested, 2,295 naman ang napatay sa mga police operation, mahigit 69,000 ang drug offender na naikulong at 54 naman ang nasa counseling ng DSWD. Nasa mahigit 147,000 ang naaresto at napatay simula noong 2010 hanggang June 30, 2016. Sinabi pa ni Bato na naabot nila ang target dahil sa puspusang pagtatrabaho ng mga tauhan ng Philippine National Police at magtutuloy-tuloy aniya ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga hanggat hindi tuluyang nasasawata ito kahit na hanggang sa pagtatapos ng termino ng Pangulo. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagulat mula sa Camp Crame. Inisyuhan ng warrant of seizure and detention ang MT Alpine Magnolia dahil sa nakupiskang mahigit na 40,000 metric ton ng fuel oil sa Limay, Bataan noong December 15. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Yes, Lakay, magandang tanghali. Nag-issue ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention noong December 16 laban sa kumpanya ng MT Alpine Magnolia. Ito ay matapos na masabat ang MT Alpine Magnolia oil vessel sa harbor Balsa Limay, Bataan galing sa Singapore noong December 15. Laman ng oil vessel ang 43,980.5 metric tons ng fuel oil. Batay sa investigasyon ng BOC Intelligence and Investigation Service, napag-alaman na nag-discharge ang naturang oil vessel sa SL Limay Terminal na may kabuang volume na 962,000.003 liters ng industrial fuel at na-transfer sa barge ng MT Malolos papunta ng Navotas. Kaninang umaga ay nagsagawa nga ng preliminary hearing sa pagitan ng MT Alpine Magnolia at Bureau of Customs. Ayon sa mga abogado ng MT Alpine Magnolia, kukumpletuhin nila ang mga requirement o mga dokumento na hinahanap ng Bureau of Customs upang mapabulaanan na smuggled ang mga fuel oil. Pahayag naman ng BOC na walang port load survey report ang MT Alpine at malinaw na may paglabag sa Section 1113 or of Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariffs Act of 2016. Sa tala ng BOC, nagkakahalaga ang mga nasabat na fuel oil ang tinatayang 700 million pesos. Gagawin ang susunod na hearing sa January 6 upang pag-usapan pa ang ilang bagay at ilang detalye patungkol sa smuggled oil vessel sa Limay, Bataan noong December 15. Yan muna ang latest live. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nagulat mula sa Maynila. At yun naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Bye pa ugto, Frima. Baya pa ug tulakay at ining kay katamong balitay baking niyayaliw ang lugar king kay katamong bansa. Irereklamo dering barangay officials sing pamagtagas ning laro king balen ning dinalapian king Bataan uli na ning mabulok abaw na nini. Ining balita ng Joshua Antonio.
Dismayado ang mga barangay official at mga residente sa bayan ng Dinalupihan, Bataan kung saan malapit ang sinasabing oil leak. Ayon sa mga ito, mag-iisang linggo nang may nakakaamoy silang langis sa naturang lugar. Inirereklamo nila ang masangsang na amoy dahil masama umano sa kanilang kalusugan lalo na ng mga bata. Nai-report na nila ito sa lokal na pamahalaan ngunit hiling ng mga ito ang agarang solusyon. Ang nasabing tagas ng langis ay nasa pagitan ng Barangay Tukop at Barangay Pagalanggang sa mismong tulay na dinadaanan ng mga tao at motorista. Amoy ng gas. Isa rin sa ikinatatakot ng mga residente rito ay ang pagkakaroon ng sunog o pagsabog sa lugar, lalo na ngayong inaasahang may mga magpapaputok sa pagpapalit ng taon. Bilang manunungkulan, talagang nagsasakit ko sa para ika nga mabantayin itong dito sa tulay para ika nga yung mga tama wala namin sa mga paputok. Pagka hindi ko inaayos, siyempre sila yung mananagot po. Ayon pa sa mga ito, hindi lamang minsan nangyari ang naturang leakage, kundi noong 1983 pa meron na rin ganitong insidente. Matatandaan na dinadaluyan ng gasolina mula sa pipeline ng SBMA hanggang Clark Air Base para sa mga sasakyang panghimpapawid ang naturang daanan ng langis ang bayan ng Dinalupihan. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Panlimaya king Zamboanga City kareng balen king bansa ating maragulaman circulation patsa holiday season agpangking Bangko Sentral ng Pilipinas Zamboanga. Niya naman magpaganakaya yung BSP kareng Zamboangenyo na mingat laking asahan daking pamangalat daring peking pera. Ining balita ng Dante Amento. Este holiday season, manada elta tumabentaja especialmente acerca na sen. Por eso taas se acorda con el público que tiene cuidado na mga counterfeit money o peke sen, particularmente el peso bill desde 20 hasta 1,000 de peso. Asigon con el Bangko Sentral de Pilipinas Zamboanga, grande elta circulasen na rehiyon particularmente na syudad de Zamboanga kada holiday season. Base na estatistika, ika-5 el ciudad na entero país kita alcanza na 2 billion de pesos el withdrawal. Por eso takonsiha el BSP con el mga Zamboangueño que hay queda juicioso na escrutinación de peque sen, incluido con el debe escrutina. Es el clase de papel que hay usa y el calidad de imprenta por causa otro el original na peque. Escrutina también en buenamente el security fiber que color colorado y azul lang. Ang technique dyan, familiarization. Kung may ipamilya lang talaga at saka very important yung touch. Kasi kung picky, most picky, iba talaga ang materials. Ya dali abiso el BSP na konken kuhi tiene peke sen que ay enfrenta apropiado kaso. Sinong nagdala sa amin ng picky, kinuha na yung address yung kung saan galing kanino. Mayroon kami mga intelligence na pupunta sa mga bahay-bahay ganyan. Pupuntahan yan saan? Dantiamento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. At yan yung kakatamong balita ay bating niyayaliwang lugar kay katamong bansa. May balik kay Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga, Gloria. Susunod, pilot error, posibleng dahilan kaya bumagsak ang eroplanong sinasakyan ng Chapecoense soccer team batay sa investigasyon ng Colombian Aviation Authority. At Members Church of God International Singapore Chapter nagsagawa ng blood donation drive at tuwang ang Singapore Red Cross. Ipinahayag ni twice Wimbledon champion Petra Kvitova na gagawin niya ang lahat upang makabalik sa paglalaro ng tennis. Ipinahayag ito ni Kvitova ilang araw matapos na operahan ang kanyang playing hand na nasugatan matapos atakihin ng isang intruder sa loob ng kanyang tahanan sa Czech Republic. Matapos na operahan ang nasugatang kamay, sinabi ng mga doktor na tatagal ng 6 na buwan bago siya makapaglaro. Umarap si Kvitova sa media sa unang pagkakataon ng Biyernes matapos na sumailalim sa operasyon para i-repair ang na-damage na tendon sa kanyang playing hand. Samantala,
Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Teo. Isang magandang tanghaling tapat sa iyo, William. Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Colombia Aviation Authority said that errors by the pilot, airline, and Bolivian regulators are to blame for a plane crash in Colombia that killed 71 people last month, including most of Brazil's Chapecoense soccer team. The plane, operated by Bolivia-based charter company Lamia, crashed on a wooded hillside near Medellin because the pilot failed to refuel en route. Pilots also did not report engine failures caused by the lack of fuel until it was too late. The plane was also found to be over its weight limit by nearly 400 kilograms and was not certified to fly at the altitude at which the journey took place. Criminal charges have also been brought against Lamia co-owner Marco Antonio Rocha Benegas and air traffic controller Celia Castedo, who fled Bolivia right after the crash. Meanwhile, in the U.S., below freezing temperatures, snow and icy roads menaced the U.S. northern plains on Monday, forcing North Dakota and South Dakota to close major highways. Authorities also warned people to remain indoors due to a winter storm that swept across much of the Midwest. Temperatures between -9 to -4 degrees Celsius were expected from the lower Mississippi Valley to the Great Lakes. Nearly every highway across North Dakota and the western half of South Dakota was shut down on Sunday night. The Weather Service also warned farther south of rain and thunderstorms ahead of a cold front passing through eastern Texas, the Tennessee and Ohio valleys in the northeast. While New England could expect several hours of freezing rain on Monday when the precipitation turns into snow. And in Germany, hundreds of demonstrators in Berlin started on a long march in support of the victims of Aleppo. They aim to trek around 4,000 kilometers, taking the migration route in reverse via the Czech Republic, Austria, Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Greece, Turkey to Syria. The fall of rebel-held East Aleppo was the biggest victory of Syria's nearly 6-year-old civil war for supporters of President Bashar al-Assad. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Flor. Ikinalungkot ng mga fans at ng mga celebrity ang pagpanaw ng pop singer na si George Michael noong linggo sa bahay nito sa England. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Nagtungo ang mga fans ng 53-year-old na British singer na si George Michael sa bahay nito sa London bilang pakikiramay sa pagkamatay nito. Iba't ibang bulaklak, kandila at mga handwritten notes ang iniwan ng mga ito sa tahanan ng pop singer. I can't believe I'm standing here now today. I really cannot believe that I'm standing here and George has passed away. Anyone who knows me will know that I would be here just to pay my respects to a major part of my life. I've grown up with him. He was a songbook to the good times, the bad times, and he's brought me here today just to say thank you, George, for the music. We were listening to him in the car. Maging ang mga sikat na celebrity ay nagpahayag din ng kanilang pagkagulat at pagkalungkot nang mabalitaan ang pagpanaw ng pamosong singer. Ilan sa mga nagpost ng kanilang saloobin sa kanilang Twitter page ay ang sikat na mga talk show host na sina Ellen DeGeneres at James Corden, ang mga aktor na sina Ryan Reynolds at George Takei, at maging ang British politician na si Jeremy Corbyn. Ayon sa longtime manager ni Michael, pumanaw ang pop singer sa kanyang tahanan noong linggo dahil sa heart failure. Nakamit ng English singer, songwriter at record producer ang tagumpay at kasikatan noong 1980s sa Wham! Bilang solo artist at bahagi ng Wham!, nagkaroon siya ng ilang #1 singles sa Billboard Hot 100 chart. Kabilang rito ang awiting Faith, Father Figure, One More Try at Careless Whisper. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue.
Patuloy ang Members Church of God International at ang UNTV sa pagsasagawa ng blood donation drive sa Singapore. Narito ang report ni Robert Navoa. Naging advokasya na ng Members Church of God International sa Singapore sa pakikiisa ng Singapore Red Cross ang magsagawa ng blood donation drives tuwing ikatlong buwan. Mula 2008, ang MCGI Singapore ay umani na ng 4 Merit Award at isang Gold Award bilang aktibong blood mobile organizer. Sa ngayon, ang grupo ay nakapagbigay ng kabuuang 480 bags ng dugo sa taong ito. MCGI is really helping to save the lives of patients in the community. But it's also setting a firm and strong example for other churches, religious organizations, community groups, and corporate organizations about how much good they can do to impact the lives of patients in Singapore. Sa pinakahuling blood mobile drive ay nakakolekta ang grupo ng kabuuang 93 bags ng dugo. Ikinatuwa naman ito ng mga blood donor dahil sa isang paraan ay nakakatulong sila sa nangangailangan. Actually, after donating blood, I actually feel quite good about myself. We can save up to 3 lives, and in a way, we are prolonging life and supporting life. And I think, as human beings, that's one of the most noble things that we can do. This simple action can actually make a huge impact on other people's lives, and you can actually potentially save 3 lives. So I'm actually quite amazed. Ayon kay Mr. Robert Teo, Head of Blood Donor Recruitment Program ng Singapore Red Cross, mahalaga ang pagbibigay ng dugo lalo sa mga pasyente na umaasa sa blood donors na madugtungan ang kanilang buhay. Ang isang blood unit ay makapagsasagip ng 3 buhay. It's not just the patients in Singapore who benefit from the blood donations. It's also the family members, the friends, the broader community who benefit from the blood donations. I think we have to bear that in mind, and hopefully this will inspire future generations of blood donors to continue to step forward to help save lives through MCGI's donation drives. Pinasalamatan naman nito ang grupo sa walang sawang pagsuporta bilang partner sa public service na ito sa loob ng 8 taon na ngayon. First of all, we definitely appreciate and are grateful to the leadership shown by Brother Eli and Brother Daniel for mobilizing MCGI's community to step forward to give blood. The fact that this is being broadcast on through the OPATH network globally, we hope that more people around the world, not just in Singapore but around the world, will learn more about blood donation. Patuloy na makikipag-ugnayan ng MCGI at UNTV volunteers sa Singapore Red Cross para sa mga nangangailangan ng dugo sa layuning makapagdugtong pa ng buhay. Robert Navoa para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.